Sa muli ay magandang hapon po mga kapatid. Atin pong purihin ang Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito tayo po ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ito ay ang pagrerepaso ng pambuong isang linggong talakayan. Ang atin pong leksyon ay nasa leksyon 13. Atin pong muling tutuklasin ang mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si San Pablo. Ang pamagat po ng ating talakayan sa pambuong isang linggo, mga kapatid, ay nagsasagawa ng kapayapaan. Ayan. Tumutukoy doon sa pagkakaisa, kapayapaan ng atin pong iglesia. At ang atin pong talatang sa uluhin ay masusumpungan sa aklat ng Efeso 6. Ang talata po ay 16 hanggang 17. Atin pong sama-samang basahin, atin pong unawain ang atin pong key text, ang atin pong talatang sa uluhin o ang susing talata. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Nasa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. O yan po ang ating susing talata. Na ito ay mayroong kinalaman sa atin pong pinag-aaralan na tungkol sa salita ng Diyos. Atin pong taglayin ang karunungan at kaalaman na ipinagkaloob sa atin ng langit. At atin po itong pagsasalusaluhan, mga kapatid. Ang pambuong isang linggong talakayan po natin ay mayroon pong kinalaman sa kapayapaan sa loob ng ating iglesia. Na ito po ay medyo krusyal na pag-aaral tungkol po sa bayan ng Diyos, lalo't higit ang isinasaad po nito ay masama ang ating kalagayan, lalo't higit sa atin pong kapanahunan. Sa gitna ng ganitong klaseng kalagayan ng sanlibutan, ang Diyos, hindi po siya nagkukulang upang atin pong muling sariwain ang kanyang mga salita na kanyang iniwan at ibinigay sa kanyang lingkod na alagad na si San Pablo upang ating masariwa muli ang kanyang iniwang mga sulat doon po sa iglesia ng Efeso. Kung atin pong matandaan noong nakaraang linggo, ang atin pong pag-aaral ay mayroong kinalaman sa mga baluti ng katotohanan. Na ito ay dapat taglayin ng mga anak ng Diyos sa ating kapanahunan. Sa hapong ito, mga kapatid, atin muling balikan konti yung mga past lesson natin para atin pong matunton, matumbok natin ang pambuong isang linggo na atin pong tinatalakay. Basta atin pong ilagay sa ating isipan na ang pambuong isang linggo na yan ay mayroon pong kinalaman sa kapayapaan sa loob ng atin pong iglesia. Paano nagtagumpay sa panahon ni San Pablo ang iglesia ng Efeso at paano ito na itaguyod sa pamamagitan ng salita ng Diyos na taglay ng atin pong kapanahunan. Ang iglesia sa Efeso ay, ayon po sa ating review, ito ay ibinahagi sa atin ng manunulat na siya ay katawan ng atin pong Panginoon. Wala tayong pagtatalo riyan. Kailangan
mayroon pong improvement, mayroon pong pagbabago natin pong makita sa iglesia ng atin pong Panginoon. Paano ito na-develop ng husto na ang iglesia sa Episo ay nagkaroon ng matibay na pundasyon? Ayon po sa ating pag-aaral at sa atin pong pag-review, pagsusulit natin sa mga nakaraan, kailangan natin siya ng isang pundasyon ay ating pakikipagtagpo sa Diyos, yung ating komunikasyon. At para siya ay maging matibay sa isang labanan na hinaharap po natin, spiritual warfare, labanan ng spiritual between good and bad, kailangan atin pong maisuot ang baluti ng katuwiran ng atin pong Panginoon. At ang baluting ito, ang tanging paraan lamang para tayo ay magtagumpay, ayon po sa mga past lesson natin, ang pinakamatibay na atin pong sandata sa pakikipaglabang espiritual, walang iba kundi ang tinatawag na panalangin natin sa ating tagapagligtas. So yun po yung pinakabuod ng mga past lesson natin. Dito po sa kasalukuyan na atin pong tinatalakay, mga kapatid, medyo krusyal ang atin pong tutuklasin. Kasi kapag kapayapaan ang isinusulong ni San Pablo sa loob ng iglesia, ito yung pinakamahirap na atin pong taglayin. Kasi iba-iba ang isipan ng tao, kahit Kristiyano yan, iba-iba ang prinsipyo na nasa loob ng bayan ng Diyos. Kaya kailangan isinusulong dito ang kapayapaan, pagkakaisa. Unity ang isinusulong dito ni San Pablo para makita ng ating Panginoon, ito yung tinatawag na perfect. Ito yung tinatawag na malinis ang atin pong iglesia sa pakikipagharap natin sa kaaway ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi si Satanas. Ang sabi po rito ni San Pablo, ang pinakasusi ng tagumpay sa espiritual na kalagayan ng iglesia ng ating Panginoon ay yung pagkakaisa natin sa isang prinsipyo. Ano ba yung mga prinsipyo na yon na dapat nating pagkaisahan sa loob ng ating iglesia? Ito yung prinsipyo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at ito yung haluan natin ng paggawa o sakripisyo natin sa pakikipagdigma sa espiritual na kalagayan. Kaya pala, sinabi rito ni San Pablo na magkarugtong yung salita ni San Pablo sa aklat ng Episo at mapapansin natin sa aklat ng Apokalipses. Kasi sa aklat po ng Apokalipses, binabanggit roon ang 7 iglesia. At doon sa talatang 2 ng Apokalipses, binanggit roon ang iglesia ng Episo. Kaya ipinakita kay Juan Revelador at ipinakita kay San Pablo kung ano ang kalagayan ng iglesia ng Panginoon sa ating kapanahunan, sa hinaharap at sa pakikipagbuno, pakikipaglaban, at yung tagumpay na nakamtan ng tunay na iglesia ng atin pong tagapagligtas. So kaya pala inisa-isa ni San Pablo para ating maalamang lahat na ang sekreto ng pakikipaglaban at tagumpay na kanyang inihambing doon sa mga sundalo, sa mga namumuno, sa pakikipaglaban, ay upang makita kung paano nagtagumpay ang iglesia ng ating Panginoon sa pakikipaglaban, pakikipagharap doon sa katunggali, walang iba kundi sa espiritual na kalagayan na siyang kalaban natin, ang dyablo. Kaya kapatid, inisa-isa siya. Mayroon pong pagkakataon, kaya sinabi rito ni San Pablo, mayroong pagkakataon na ang iglesia ay bumabagsak. Kasi hindi nakita ang pagkakaisa sa loob. Ang pakikipaglaban, mga kapatid, alam na alam ni San Pablo yan. Kaya niya naisulat ito at niahalin tulad niya ang lahat ng ito sapagkat alam naman natin
na si San Pablo noon bago siya naging San Pablo. Siya po ay isang leader ng mandirigma at siya ay isang sundalo. Kaya alam na niya kung paano magtagumpay ang isang sandatahan o ay isang hukbo na kanyang pinamumunuan. Alam na niya kung paano gumapi ng kaaway sapagkat siya ay isang general doon sa kapanahunan nung siya ay hindi pa tinawag ng ating Panginoon. Eh di ba napakagandang pundasyon at napakagandang isang magandang halimbawa, si San Pablo ang ginamit sa ating iglesia sa huling kapanahunan kasi siya ay mayroong skills. Ang ganda ng pagkalathala dito, kapatid. The marketing skill of St. Paul ay mayroon siyang extraordinary sa lahat. Lalo't higit sa spiritual niyang kalagayan, mayroon siyang direct communication with his God. Ang ganda ng pagkalathala niya. Bakit? Kasi isang habit ng iglesia, kapatid, kaya bumabagsak ang bayan ng Diyos kasi hindi nagkakaisa. Kaya laging idinidiin ni San Pablo na kung hindi tayo magkakaisa sa loob ng iglesia, sa pakikipaglaban natin sa spiritual na kalagayan, wala talaga tayong makamit na tagumpay. Kahit mayroon pa tayong mga baluti, mga panangga, na yan ay galing sa ating Panginoon, hindi tayo pwedeng magtagumpay. Kasi ang sekreto, sabi ni San Pablo, isakbat ninyo ang baluti ng kaligtasan at pananampalataya. Without unity in the church was failed. Tanda. Kapag hindi natin ginamit ang tinatawag na pagkakaisa sa isang prinsipyo, kahit nandyan sa atin ang baluti ng Panginoon, isa-isahin tayong kainin ng kaaway ng Diyos. Kaya ang tagumpay na tinawag po niya rito, the body of Christ, ay ang iglesia. Kailangan makita natin sa isang krusyal na labanan ang pagkakaisa sa isang pinagkaisahan sa prinsipyo na pinanghawakan natin, walang iba kundi unity principle. Hindi pala tayo pwedeng makikipaglaban, kapatid, na isa-isa. Hindi pala tayo pwedeng magkawatak-watak. Kasi sa oras na tayo ay magkakawatak-watak, tapos haharap tayo sa kalaban, isa-isa tayong mamamatay. Isa-isa tayong mapapahamak. Alam ni San Pablo yan, kasi general siya ng mga sundalo ng Romano. Ang technique, ang idea ng Romano, habang nakikipaglaban doon sa mga barbaro, hindi sila pwedeng magkakaisa. Kaya kung mapapanood ninyo sa mga movie, mga American movie, hindi talaga pwedeng magkakawatak-watak ang sundalo ng mga Romano. Nagkakaisa sila, sabay-sabay, nasusulong. Ganyan pala ang pakikipaglaban natin bilang mga lingkod ng Diyos. Sabay-sabay tayo, kapatid, nasusulong sa gawain ng Panginoon para makamit natin ang tagumpay. So ito yung napakagandang halimbawa at gawain na atin pong ginagawa. Kaya ang atin pong lesson, hinahatid tayo na tayo ay nagsasagawa ng isang kapayapaan. Anong kapayapaan ang ating ginagawa? Ito'y ating matatagumpayan, mapanagumpayan natin kung tayo ay nagkaisa sa isang hangarin, layunin at gawain. O di ba napakaganda ng lesson natin? Kaya sa buong isang linggo nating talakayan, kailangan atin pong masambit lahat ng ito na tungkol sa kapayapaan, makamit natin ang kapayapaan sa ating iglesia sa pagkakaisa ng ating mga kapatiran. Lahat tayo mga minamahal mga kapatid, involved sa gawain na ito. Ang sabi po rito ng ating tala, walang iba tayong sandata na gagawin ngayon, kundi ang salita ng Diyos. The Word of God, yung salita ng Diyos, banal na kasulatan, yan ang atin ngayong panangga sa lahat ng ating ginagawa sa pagsusulong natin sa iglesia ng ating Panginoon. Pambuong isang linggong talakayan, kapatid, atin siyang iisa-isahin, atin siyang lilimiing mabuti kung ano ang magiging parte natin dito sa loob ng ating simbahang ito. Ano ang ating tungkulin
nagagampanan para tayo ay magtagumpay sa espiritual na kalagayan. Huwag niyo pong kalimutan, ang atin pong talatang sauluhin, ito ay tumutukoy sa isang baluti muli ng pagliligtas ng Panginoon. Ngunit ang sekreto, skills, yung ating mga idea, yung ating kakayanan, ay ipapakita natin isa-isa yan kung anong talento ang ibinigay ng Diyos para sa inyo, para sa pagpapalago, sa pakikipaglaban natin sa kadiliman. Espiritual, literal, kailangan makita ng bawat isa sa atin mga kapatid para ating makamtan ang tunay na kapayapaan. Para makamit natin ang kapayapaan, ang sinabi ni San Pablo, kailangan nating taglayin ang kalasag ng katotohanan. At ang kalasag ng katotohanan, walang iba ang katotohanan ito, kundi ang salita ng Diyos na ating pinagbabasihan. Ayan po ang lesson natin sa pambuong isang linggo. Bukas, atin muling tatalakayin, atin siyang susundan kung paano pa at ano pa ang ginawa ni San Pablo sa kanyang mga sulat na ito ay konektado sa aklat ng Apokalipsis na ito ay mayroong krusyal na labanan sapagkat ang labanang ito kapatid, ang tagumpay at kapayapaan na ating hinahangad, ito yung tagumpay na tayo ay makakapasok doon sa kaharian ng langit. O, di ba maganda yung ating goal? Maganda yung ating intensyon. Sa pag-aaral po natin ng ating lesson, mayroon tayong goal na inaabot. Walang iba, kundi yung tagumpay ng bawat isa, ito rin yung tagumpay na ating maasam-asam, ating makamit doon sa kalangitan ng langit. So, yan po yung isang linggong talakayan natin. Huwag tayong mag-isip ng iba pang mga paraan, kundi ang paraan ng banal na kasulatan, siya po yung ating gawing pundasyon, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon.